Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Senator Lacson may matinding pasabog. Marcoleta binigyan ng ultimatum. Sara Duterte at mga makadilis sinukalpal matapos ang matinding paninira. Alam niyo mga kaibigan, matapos ang sunod-sunod na aksyon ng gobyerno para mapanagot ang mga korap na opisyal at politiko, syempre kasama na dyan ang mga Duterteng senador, abay double time din ang paninira at panawagan na mag-resign at ang planong ikudita ang Pangulo para makaupo ang amo ng mga makadilis. Kaya naman may matinding buwelta sina attorney at ang matinding pasabog ni Senator Lacson na talaga namang pinaiyak ang mga makadilis at humanga naman ng marami sa ating mga kababayan. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan. Sabi kasi ni Sara Duterte, handa na daw siyang maging Pangulo pag nag-resign si President Marcos. Handa na din daw siyang panagutin ang lahat ng magnanakaw, lalo na ang mga korap noong panahon ng kanyang tatay. At syempre, ngayong panahon ni Marcos. Kaya naman, heto at bineltahan ni attorney itong ambisyosang Inday Sara at mga kaalyado na gustong makaiwas sa pananagutan. Diba? Kaya nga sabi nga natin dito, ang daming basta mamintas lang. Tapos sabi, wala naman kayo nahuhuli. Diba ganito yan natin na nyo puro kayo patawag, wala naman kayo naimbestigahan. Puro kayo salita, nung nag-imbestiga. Puro kayo imbestiga, wala naman nasasampa ng kaso. Diba? Yung mga pag-iimbestiga ba? Pag-iimbestiga nga, 2019 pa yung racknetting, hanggang ngayon wala pa. True. Tapos mamimintas na mabagal daw yung ICI. Ironic, di ba? Tapos sasabihin ang bagal ng ICI. Okay, di ba? Okay, nasampahan na ng kaso. Kasi di ba, wala kayo nasampahan. Wala naman kayo napapakulong eh. May ganun, di ba? Wala naman kayo napapakulong eh. Nung may napakulong na, 8 na yung naaresto, sabi niya, puro dilis lang yung naaresto nyo. Ano yan mga kaibigan no? Linyahang Marcoleta, di ba? Sabi kasi ni Marcoleta, gusto niya mga big fish. Oo, wag daw yung puro sapsap. Naku, puro reklamo no? Nakita nyo, yung mga taong walang nagawa kundi manira. Pag may nagawa ka, eto. Wala yan. Pag ginawa ka, hindi sila natasatisfy. Kahit may magawa ka dyan, pipintasan ka nyan. Kaya mahirap yung mga demands na mga obstructionist. Gawin mo to, gawin mo yan, gawin. Kasi di sila, nanghahamon lang sila. Nung hindi na mag-iba-giba ang Pangulo, doon naman sa ate dinaan. Sa ate dinaan. Diba? Kahit nga, ganyan sila, hindi mo alam kung sino ba talaga yung nag-aastang lutang. Diba? May mga nag-aastang lutang. Di makontrol ang anger. Nagmumura. May hitman. Yung galit kay PBBM, yung mga lantaran nangungurap. Yung galit, yung tinatamaan ng pag-iimbestiga. Kaya, mga ka-clear, ito ang gusto na mangyari. Sipin nyo yan. Bakit ayaw nila sa tao nagpapaimbestiga? At yung tao ngayon nagpapaimbestiga, yun ang gusto nilang gibain. Bakit? Sino papalit? Sara. Diba? Sino papalit? Sino inisip yung papalit? Si Ramon Ang? Excuse me. Charot lang yon. Char. Totoo. In fact, talagang ipapasok nyo pa rin as transition leader. Yung gusto nyo, nililigaw nyo lang yung mga militar Totoo. Yung amo diba? nila. Hindi naman yung mangyayari. Kasi wala naman siya sa konstitusyon. Diba? Tapos ngayon, handa na siya. Handa ka na ba? Handa na ba kayo? Handa na raw siya. So makikita mo, planado. Well mga kaibigan, totoo naman Planado talaga. Grabe nga di ba? Habang dumadami kasi yung ebidensyang nagpapakita na marami dito sa kaalyado ni Sara Duterte, pati na rin siya mismo mga kaibigan yung pangalan ni Sara, ay nadadawit sa mga samot-saring issue ng katiwalian. Heto, gigil na gigil pa rin. No? Itong si Sara Duterte na pumesto bilang susunod na Pangulo. Para saan? Yun ang tanong Para ba ipagtanggol ang sarili at mga kaalyado? Kasi nga naman mga kaibigan, kung tunay siyang malinis, bakit hindi niya unahin ang pagpapatunay sa harap ng taong bayan na wala siyang bahid ng korupsyon? Pero hindi mga kaibigan Ano yung inuuna nila? Ayan, ambisyon, politika, kapangyarihan. Di po ba?
At ang masakit pa dito, sa halip na humarap sa issue, abay pinapalakas pa ang propaganda. Kaya dapat maging mapanuri po tayo. Oo, kung gigil na gigil silang makabalik sa kapangyarihan habang hindi pa nasasagot ang mga tanong ng taong bayan, malinaw po ang mensahe. Hindi transparency at accountability ang habol ng mga to, kundi kontrolin tayong lahat. Diba? Agree, corrupt ang next in succession. No, diba? Totoo. Corrupt ang next in succession. Yes. Corrupt. Or anak ng corrupt. Ay, corrupt yung tatay. Eh. Yun. Diba? Just imagine, panahon ng pandemic, nagawan pang kurakutan ang Pinoy na naghihirap. Isipin nyo na lang yun eh. Isipin nyo na lang yun. Tapos, good leader? Yun. Pagka yung tao na alam nila makikinabang, doon sila sa taong papakinabangan nila. Lahat ngayon na naninira kay Pangulo, yan ang gusto. Mawala siya sa pwesto. Kasi, tinatamaan sila. Ikaw ba naman natatamaan? Gugustuhin mo ba yung tao na siya nagpapaimbisiga, nandiyan pa rin? Di pupunta ka na sa kabila na alam mong corrupt. O alam mong mamamayag pa rin yung corruption. O alam mo na kakampi sa'yo. Hindi mo nga alam kung may mga ganitong klaseng pangako na sa akin ka lang, ako nang bala. Hindi natin alam. Diba? Kaya dapat lang mapagpatuloy ng Pangulo hanggang dulo ito. Sabi nga niya, inumpisa niya, dapat tatapusin niya. Siya ang tatapos nito. Hayaan natin patapusin niya. Hayaan natin tapusin niya itong mga issues ng corruption na to. Kailangan managot talaga yung mga sangko. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro? Dapat lang talaga managot silang lahat. Itong mga korap na to, dapat makulong. At syempre, patapusin yung termino ni Pangulong Marcos. Kasi naman mga kaibigan, yung nananawagan yan na palitan, mag-resign ng Pangulo, kakampi ho ni yung Sara Duterte. Ano yung sinasabi nila na hindi daw si Sara yung papalit dyan, nakahanda na nga yung amo nila. Hindi po ba? Hindi naman para linisin yung gobyerno yung pakay nila kundi paupuin talaga yung amo nila. Kasi nga mga kaibigan, dahil dito, yan, pagkatapos sa mga kontraktor tulad nila Diskaya, yung malalaking isda naman yung isusunod na ikukulong. Di ba? Malinaw po yan na sinabi ng magkapatid na Remulla. Yung DILG tsaka Ombudsman. Dahil nga, marami sa mga kaalyado ng mga Duterte ay talagang mananagot. Hindi lang yung mga kasabwat na kontraktor o yung mga DPWH official, kundi mga senador, mga kaibigan at mga congressman. Malinaw po yan. Kaya naman mga kaibigan, dahil sa sobrang desperado na nila, pati si Senator Lacson gustong isali sa kagaguhan po nila. Pakinggan nyo po ito. Kayo ho ba, siyempre malawak ho ang inyong intelligence network correct. Meron ho ba kayong naririnig na ganung mga pag-uudyok at meron ho kayang nauudyokan sa hanay ng militar para po i-destabilize ang Marcos administration? Meron. Sa akin nga may nag-uudyok Sigihan ko raw at gusto civil military junta. Nako. May message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ang pangalan. Dineded ba ko nga Opo. Dahil Kasi meron pa ngang offer na maging part ako ng junta ng council Grabe. Kaya nga dinededma ko Opo. pero sir, yung real action kasi ito po. Maraming malikot ang isip. Kasi pag ganito merong crisis, lalo pa nga napakatalamak ng katiwalian, minsan hindi mo rin masisi yung iba na mag-isip ng kung ano-ano. Na extra legal, unconstitutional na yung iniisip nila. Siguro in their passion para mabago yung sistema kasi naging systemic talaga yung corruption. Pero sir, sa tingin Doon niyo sila ho ba? nanggagaling. Pero sa tingin niyo ho ba mauudyokan po ang ating militar? Kasi di ba, kahit anong udyok sa inyo o mga malalaking personalidad, hindi po di ba magtatagumpay kung walang backing o walang pagkilos ang militar? Tsaka susugan Totoo ko, yun. susugan ko na rin kasi Senator Lacson may mga lumulutang kasi ng kesyo foreign back destabilization. Yun pa. Kailangan din pondo at militar. Yun, So, opo. sir, ano po yung inyong nakikita ngayon? Ito ba masusurvive ng Marcos administration? At may nalalaman ho ba kayo na baka bumigay o sumakay ang militar natin, sir? Well, dalawang instances na di ba, nag-intervene yung military 1986, 2001. Pwede mangyari. Kasi pagka nag-withdraw ng support ng military, di ba, nangyari dalawang beses na EDSA 1, EDSA 2
At yan mga kaibigan, di ba? Yung gusto ng mga makadilis, EDSA 3 daw. Tapos, ang nipis naman ng suporta nila. Sa social media lang talaga sila malakas mga kaibigan. Dahil nga, marami silang troll farm. Tsaka kitang-kita eh. Hindi kaayusan talaga yung gusto nila. Ang target talaga nila, makaupo ang amo nila. Siyempre, pag nakaupo ang amo, abay absuelto ang mga kaalyado. Yan po yung plano talaga eh. Kitang-kita na natin eh. Aha. Pero dito sa situation, sir, ano yung Ay, inyong wag naman information? sana mangyari kasi wala naman magandang naidulot. Totoo naman. Meron ba nagbago? Wala. Nasa sa atin lahat yan eh. Alam mo, itong nangyayari ngayon, mabuti na rin na merong yung hinihumo pa yung galit. Ano? Kasi nung nag-usap nga kami ni na Cardinal Ambo, David, at nakapag-usap kami, Senate President, sa bahay ni Senator Drilon. Aha. Nakapag-usap kami, months ago na ito. Opo. Yan din ang ano eh, kasi parang maganda yung aming pag-uusap na nandun I think si dating Finance Secretary Ramon de Rosario nandun. Maganda yung usapan namin kasi para sa ikabubuti ng bansa, hindi sa ikagugulo. Natutuwa nga ako dahil yung Catholic Church, ang kanilang panawagan, ang habulin lang natin yung mga corrupt. Huwag tayo magangad na magkagulo yung ating bansa, magkaroon ng violence. Maganda yung kanilang panawagan eh. Kasi pag nauwi na sa violence, ano idudulot na maganda sa bansa natin? Ngayon pa lamang na talamak yung corruption, hindi ba bagsak yung ating stock market? Yung peso natin, 59 na. Yung dollar peso rate. Pagkatapos nawawala mga investors, masama na yung ano eh. Kaya mabuti nga rin itong nangyayari na may mga positive steps being undertaken by the national government. Na yung Ombudsman, DPWH, ICI, maski pa paano merong first step, major step, yung pag-i-issue ng warrant of arrest sa mga major personalities at yung pagsasampa ng kaso sa mga iba pang major personalities. Kaya ang panawagan ko rin, ako personally, Opo. short of resorting to violence, wag humupa yung galit ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lang yung ating panawagan na tigilan na yung katiwalaan, tigilan na yung corruption. At kami rin, kung ano magagawa namin sa Senate, yun, nire-reform namin yung budget. Maging transparent itong budget para hindi na maulit itong 2023, 2024, 2025. Alam mo bakit humantong sa pinakamasamang budget itong 2025? Dahil lumusot sila nung nakaraang taon eh. Isipin mo, 50 billion ang program appropriations, tapos 30 billion doon, flood control, tapos katakot-takot ang listahan ng ghost project. Hindi ba nawiwili sila? Pag nawili, nakakalusot, lalo pa lumalaki, nilalaki pa nila kasi they're pushing their luck to the limits. Namihasa. Mga nag-enjoy. Oo nga. Walang kapusugan eh. Sabi ko nga, some people just don't know when to stop. Kumita na ng 100 milyon, kumita na ng bilyon, uulit pa. Ayan ngayon, inabot na sila. Totoo naman, di ba mga kaibigan, na nakakagalit. Nakakagalit na makita yung mga ilang senador at congressman na halatang takot sa accountability. Pero ang lakas magsalita, no, na nananawagan ng transparency. Tapos agresibo naman pala sila sa pagnanakaw, no? Oo, tapos yung paggawa nila ng mga chismis, drama, paninira para ilis yung atensyon ng mga publiko. Kung sino-sino yung mga idinadawit samantalang sila. Andyan na nga kulang na lang isampal yung mga ebidensya sa kanila. Di ba? Kapag panahon po ng investigasyon at pananagutan, bigla silang nananahimik at yung iba nagtatago na. Di ba? Pero kapag intrigahan, power play at pag-atake sa kalaban, ang bilis nila. Ang bibilis nilang umaksyon. 'Di ba? Takipan dito, doon, 'di ba? Nung panahon ng impeachment, kitang-kita 'yan. Nung impeachment ni Sara Duterte. Parang yung isang senador na puro absent ngayon, mga kaibigan. Tapos tuloy-tuloy pa din yung pasahod natin, 'di ba? Ang kapal ng mukha. Tindi. Yung iba nga diyan, mga kaibigan, ang lakas magsalita patungkol sa bend the law, Tapos nananawagan ng transparency. Pero yung SOSE at SALN hindi tugma, 'di ba? Ang kapal din ng pagmumuka. Kaya tama lang, mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Walang magandang nadudulot ang kudeta. Bakit? Dahil ang kudeta ay hindi solusyon. Tulad ng panawagan ng mga makadilis. Ito lamang po ay isang taktika ng mga duwag na gustong takasan ang sariling baho para iwasan ang investigasyon, para iligaw ang publiko, para takpan ang korupsyon. Diba? Kilalang-kilala natin kung sino yung ganyan na ugali, di ba? Kaya dapat lang silang singilin at managot. Kung tunay silang walang kasalanan, bakit sila nanginginig kapag panahon ng investigasyon? Di po ba? Kung wala silang tinatago, bakit kailangan pang magtago sa likod ng kaguluhan? At nagtatawag ng kudeta, tapos
Marcos resign. Tapos ang ipapalit, yung amo nila. Di po ba? Ang kakapal ng mukha talaga no? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.